Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Bakay Galvez. Nakakatawa. Bakay Galvez Raymond. Sabi niya, Koke is crying. Dolomite is no longer trending. Hayop na saldi ko, nakalimutan na yung Dolomite beats. Sino ba yan? May umiiyak yan eh. Tawag nila yan si Koke. Natawa na lang ako. Mayroon pang isang mga post, ano? Yung yung lumubo ng pisngi na gusto na malungkot ang mukha ni, tawag nila sa kanya Boy Dolomite. Wala na. Oh, di ba sabi niya November iimbestigan ng Dolomite Beats. Ngayon is November November 20 na. Oh, nasaan ang investigasyon? So lumuluha si Boy Dolomite. Tumatawa naman ating Tatay Digong. Hindi, ang Mirisi, ano ba yun? Mirisi Gaba o ang Gaba, dili talaga magsaba. God has a way of kung anong mga plano nilang paninira, wala talaga. Ito, mga comments. Jerome Salota, saan na Dolomite mo, Koke? Donjen Ponayo, ayaw ko na sa kakampik. Pili na lang ang gusto, may ilan pa namang matino sa kanila. Imigjo Tangkay, nasa listahan ata ni Saduko si Congressman Terry Boy. Ayaw nga no, yung top 51 corrupt officials. Hindi ko masyadong napansin kung nandun si Dolomite Boy. Maganda, yun na lang pangalan niya, si Dolomite Boy. Okay, Koki. Gansdale, asan ba makikita yan si Koki? Pakisampal nyo nga sa akin. may mga survey pa kong nakikita, post, bumuboto rin ako. Sinong gusto nyong mawala? Dolomite Beats or si Koki Boy? Talagang overwhelming landslide. Taong bayan o netizens, gusto nilang mawala si Dolomite Boy, wag lang yung Dolomite Beats. May nakita pa akong post. Diba, natapos na yung Luneta Rally ng mga kapatiran nating INC. May nagpost, mga kapatid ng members ng Iglesia ni Cristo na masyal sa Dolomite Beats. Nakikita ko nga doon, daming tao enjoying sa beats na yun. Kasi kung bibihira kang makapunta sa dagat, the moment nga nandun ka sa dagat, kahit pangit yung beach or di ba ka nasa dagat ka, nakaka-relax. Ako gustong-gusto kong tumira sa tabi ng dagat. Paano kung ang dagat mo, ang kanyang buhangin Dolomite o yung white beach? Nakaka-relax. Kami dito sa Mindanao, ang dami naming mga lugar, mga white beaches. Parang Boracay din, kaya lang mas maganda pa sa Boracay dahil unspoiled beauty. Ang Boracay kasi, ang dami ng development, ang daming tao. Hindi na ako nag-i-enjoy magpunta ng Boracay dahil sa dami ng tao. Dito sa Mindanao, I tell you, ang dami. Nature na nature ang dating. Halos walang kabaybay, isla lang siya. Ang sarap magpunta doon, ang sarap magpahinga, ang sarap matulog. Ganyan po. Kaya yung mga kababayan natin sa Metro Manila, dahil sa pollution, dahil sa ingay, it's a respite, it's so relaxing. Kung mapunta ka ng Dolomite Beach na dating napaka dumi, ngayon malinis na. So itong mga mambabatas natin na gusto lang nilang sirain ang mga Duterte, hindi na sila nagkasya sa Quadcom, hindi na sila nagkasya sa naligayan sa Tricom. Ito Dolomite Beach iimbestigahan. Come on, imbestigahan nyo lang. Ang daming. Okay, may nabasa akong post. Sino bang nag-post nito? Isang attorney. Yung pag-ayos ng Dolomite Beach na yan is part of a Supreme Court decision. As early as 2008, may decision na ng Supreme Court sa isang reklamo na napapabayaan ang gobyerno ang Manila Bay dahil tumataas na yung nagiging unsafe na siya natira, paliguan, So ang Supreme Court mayroong rate of continuing mandamus, directing government agencies na i-rehabilitate ang Manila Bay. At noong panahon nga ni PRRD, panahon ni General Simato as DNR Secretary, ni-rehabilitate nila ang Manila Bay portion with that Dolomite Beach. At di ba, ang ganda ng tignan ngayon, mayroon ng isda, nakikita mo, lumalangoy doon sa beach, sa may Dolomite Beach. Wow, ibig sabihin,
buhay na ang tubig. Yung mga mikrobyo o anong mga dumi dyan na kung hindi man totally naalis, na lessen na, kaya buhay ng mga isda. So, yun po ang kagandahan ng Dolomite Beach, project ng ating Tatay Digong. That's political will. Napalinis niya ang ano, yan, yung tandem nila noon ni General Simato. Napalinis nila ang ano, naayos nila ang Boracay na noon, ang dami na ring nagrereklamo, nagiging marumi na ang tubig ng Boracay. O yun, inayos ni Tatay Digong. Halos nagkasabay ba yan o nauna ba ang Boracay? Sinunod ang Dolomite Beach na what's this? Manila Bay. Naayos. O ngayon, nirereklamo ni Cokie Boy o Dolomite Boy. O sige. O ano ngayon? Nasaan na? Natabunan na. Issue ni Saldico, issue ni PBBM paggamit ng pulburon dahil sa revelasyon ni Senator Jaime. Yan na naman, pagtanggal kay ES Bersamin. Ang daming issue ngayon sa gobyerno, kaya umiiyak na talaga si Dolomite Boy. Sorry na lang. At I'm sure natutuwa si Tatay Digong natin. Pag-usapan natin ngayon itong article published sa GMA News Online tungkol ito sa kayamanan ng Pangulong Marcos. Yung net worth niya increased by 1,600%. Oh my God, bilyonaryo pala ang ating Pangulo. Billions. Ito, title, Marcos wealth grows by 1,600% from 79 million in 2005 to 1.375 billion in 2024. Oh my God. President Marcos Jr.'s net worth increased by more than 1,006% in a period of almost 20 years. Oh my God. According to Rafi Timas report, citing analysis of GMA Integrated News Research, 24 Oras, Marcos declared a net worth of 79 million in 2005 and 1.375 billion on December 31, 2024. Okay. This is according to an assessment by Cuervo Appraisers, a professional asset valuation company, which has been evaluating the value of Marcos and First Lady Lisa Araneta Marcos pieces of property since 1997. Marcos Sal-En showed that their net worth went up to 120 million in 2007, his last year as governor. Okay? 2,720 million. Ngayon, 1.375 billion. Nakakalula. Nako, Diyos ko. Ano pa? In 2008, as an Ilocos Norte congressman, their net worth increased to almost 180 million. So, from 120, naging 180. Marcos' net worth increased in 2009 by more than 135 million to over 315 million because of his share in the Cabuyao property that the Sandigan Bayan ordered returned to his family. In 2010, as a senator, Marcos Sal-En indicated a net worth of 311.5 million. Their net worth increased to 437 million in 2012 because of investments, shares of stock, and an art collection. Their net worth increased even with liabilities of more than 34 million. According to Cuervo's appraisal, their net worth went up to 510 million in 2014. Okay? So, bago siya nagpresenta, okay. By 2015, their net worth reached 533 million. The net worth was at 619 million when his term ended as senator in 2016. The first couple net worth was over 908 million in 2022 when Marcos won the presidency. His latest Sal-En shows a net worth of 1.375 billion appraised by Cuervo. It was in 2012 when Marcos started to declare a net worth based on the rules of Civil Service Commission. Anyway, mabuti naman at nilabas na ang kanyang Sal-En kasi ayaw nilang ilabas nung una. Nakakalula. 1.375 billion. So, anong implication yan? To me, dahil sa sobrang yaman, mula pagkabata hanggang ngayon, mayaman, hindi siya nakaranas ng paghihirap. Dahil hindi niya alam ang buhay mahirap, kaya yung mga sinasabi niya na gusto niyang iangat ang buhay ng Pilipino, para sa akin ano lang yun, lip service lang yun. Yung sabi niya na wala nang Pilipinong magugutom, lip service lang yun. Kasi ang mga sinasabi niya kabaliktaran sa kanyang ginagawa.
Kaya halos lahat ng sasabihin niya ngayon, wala na. Halos ayoko nang maniwala. Lalo na ito, yung latest na pangyayari, sabi ni Ramon Tulfo, 50 million. Bakit na-relieve si Jay Ruiz as PCO Secretary? Dahil nawawala ang 50 million pesos na pambayad sana sa mga trolls, sa mga vloggers, social media influencers para lang pataasin ang imahe ni Pangulong Marcos Jr. Ganyan na sila kadesperado na bumubulusok ng kanyang administrasyon. Mas gustuin pa nila, allegedly na gagastos ng 50 million magbayad ng mga trolls, magbayad ng mga social media influencers. Ang daming naghihirap na Pilipino. Saan galing yung 50 million? Alangan naman sa kanilang sariling pera. Ako, naniniwala ko sa pahayag ni Congressman Marcoleta nung budget hearing sa Kamara na according to his sources sa PCO, talagang malaki ang budget ng PCO ng Malacanang para pambayad sa mga trolls, mga vloggers, influencers para lang tulungan iangat ang rating, approval, whatsoever ng Pangulo. So, nakakaumay, nakakadismaya na meron tayong Pangulo, super yaman, na ang kanyang tinitignan lang, yung kanyang presidency, tinitignan lang yung kanyang approval trust rating, ang kanyang imahe na maganda sa paningin ng publiko. Magbigay ng ayuda, sample, yung mga biktima ng bagyo sa Cebu, itong latest, Bagyo Tino, 5,000 lang ang ibigay sa mga nasiraan ng bahay, 10,000 sa mga completely destroyed. Anong magagawa ng 5 or 10,000 ngayon? Wala siyang alam sa realidad. Kasi nga, sa sobrang yaman niya, wala. How can he relate? Ako, galing ako sa mahirap. Nasubukan kong hindi kumain ng umagahan, tanghalian o hapunan. Kaya ako, alam ko ang buhay ng mahirap. Sana ganyan din ang ating Pangulo. But, sorry to say, billionaire pala ang ating Pangulo. Itong article published sa Inquirer.net, itong isasagawang malakihang rally na naman sa Luneta sa November 30, anti-corruption rally. Bawal daw mag-attend ang mga Duterte supporters. Grabe, ano? Ito, title, Casino, Marcos and Duterte defenders barred from November 30 Luneta rally. While the Baha sa Luneta 2.0 anti-corruption protest on November 30 is open to the public, organizers say supporters of President Marcos Jr. or those calling for Vice President Sara Duterte to assume the presidency will not be welcome. Bagong Alyansang Makabayan Chairperson Teddy Casino made the statement during a press conference at the Kilusang Bayan kontra Coracoc. They also organized the first Baha sa Luneta last September 21, condemning corruption and demanding accountability from those involved in widespread irregularities in government. Ito ang payag ni Teddy Casino. All who are angry at corruption and seeking accountability from everyone involved from the bottom to top are welcome. The only ones not allowed in Luneta are those defending Bongbong o BBM and those pushing for Sara to become president. But all Filipinos are welcome. Let us meet on November 30. Yan ang pahayag ni Casino. Casino said simultaneous protests will also be held nationwide by various sectors. Before the main program begins at 9 a.m. in Luneta, different groups are expected to march towards the venue. When asked what organizers would do if participants arrive with messages, Casino said they unwelcome. Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance convener David San Juan said such individuals are unlikely to show up. Those who support corrupt politicians only say they'll attend, but in reality they won't. They know that the November 30 protest is calling for all involved to be held accountable. All that includes their idols. If they do show up and their chance disrupt the program or incite others, our marshals may escort them out to prevent any trouble. During the start of the United People's Initiative protest in November 16, rallyists urged Marcos to resign following former lawmaker Saldico's claim that Marcos and his cousin, former House Speaker Romualdez, were behind the 100 billion insertion in the 2025 national budget. Okay, so klaruhin natin ha. Lahat ng galit sa korupsyon pwedeng mag-attend. Bawal lang
ang mga dumidepensa kay PBBM o ang mga gustong maging presidente na si VP Sara. So ang pagkakaintindi ko dyan is, kahit Duterte supporter ka, basta huwag ka lang magdala ng placard o wala lang sisigaw ng kung ano mang isisigaw supporting VP Sara, pwede pa rin mag-attend, di ba? So ang mga grupo lang na may magdala ng messages, placard o tarpaulin, example, we support BBM, bawal yun. BBM resign, either tarpaulin, placard, or sigaw-sigaw, bawal yun. Ano pa? So, to me, okay naman yan. Kaya lang, ano ba ang motibo ng grupong ito? Mapanagot ang lahat. So, paano nila papanagutin ang mga mastermind kung wala namang... Kasi, sabi ni former Congressman Mike Defensor, how can we solve this issue? Paano natin ma-resolve ang issue sa corruption kung ang Pangulong Marcos mismo ang ulo sa sindikato? Ayan, opinion lang yun, opinion lang yun ni Congressman Mike Defensor. So, hati ang taong bayan, may mga naniniwala na ang korupsyon ay may kinalaman si President Marcos o kalakip siya, kagaya ng akusasyon ni dating Congressman Saldico. Ang iba naman, Senator Lacson, sinasabi na walang kinalaman ng Pangulo sa korupsyon, nagamit lang ang kanyang pangalan. So, ibig sabihin, naisahan lang nila si President Marcos dahil nangyari ang korupsyon na wala siyang kaalam-alam. Kasi klaro na ngayon yung pasabog, aligasyon ni Saldico na 100 billion peso budget insertion, pinatotohanan na Pinag-aralan ni Senator Lacson yung mga dokumento na inilabas ni Saldico, hindi naman niya sinabi na fake yun. Sinabi lang niya, iba ang nakatanggap ng komisyon o kickback, hindi si Pangulo. So, ibig sabihin, kung walang kinalaman ng Pangulo, napakahina niya. Wala siyang kalam-alam na ginagamit na lang siya ng nakapalibot sa kanya. Na ganon din ang sabi ni Senator Amy sa kanyang speech sa INC rally na ang dahilan ng korupsyon ay dahil sa kapatid ko nalulong na sa pulburon. Hindi niya na alam ang nangyayari. Ginagamit lang siya ng mga nakapalibot sa kanya. Kaya umuwi ka na, ading, magpahinga ka na, magpagamot ka. So, may kinalaman man siya wala, to me, accountable pa rin ang Pangulo dahil siya ang leader. Command responsibility, napakasimple yan. So, November 30, sana walang mga sana hindi na maulit yung September 21 na mga ralista na nanakit sa mga pulis. Kasi ang mga makakaliwa, ito si Teddy Casino, kasama siya sa makakaliwa. Wag rally lang kayo. Karapatan nyo yan. Huwag nyo lang saktan ang mga pulis. Dahil trabaho lang ng pulis na pangalagaan ang kapayapaan ng ating bansa kasama ng mga rally.